Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na nakababahala ang Russian submarine na namataan sa kanluran ng Occidental Mindoro. Ang tingin ng ilang eksperto, hindi maisasantabi na maaaring may mensahe ito kaya nagpakita habang nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Saksi si Ivan Mayrina. 80 nautical miles kanluran ng Cape Calavite sa Occidental Mindoro. May namataang kakaiba ang Philippine Navy noong Huwebes. Sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, nakita ang Russian attack submarine na UFA 490. All of that's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Nagpadala ng barko at eroplanong Philippine Navy para buntutan ng submarine na isang diesel-electric attack vessel. Ni-radio challenge ang Philippine Navy ang barko para malaman ang pakay. Sinabi niya na galing siya ng exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia, and on the way na siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok, no? Okay. At sinabi niya na inaantay lang niya na gumanda yung panahon. Ano, kaya siya nag-surface. Nung hapon ding yon, nagpaalam ang barko na paalis sa patungong Russia. Ineskorta nito ng Philippine Navy hanggang makalabas sa ating EEZ. Part pa rin yan ng high seas, kaya kahit sinong barko ay pwedeng dumaan dyan, so long as hindi siya naglo-loiter or hindi siya kumukuha ng mga natural resources, o kaya naman meron siyang ibang ginagawa na hindi tama, no? Gaya ng paggawa, for example, ng Marine Scientific Survey. Sa ulat ng Reuters, may tuturing na isa sa pinakatahimik na uri ng submarine, ang Kilo-class submarine sa kinabibilangan ng UFA 490. Armado ito ng torpedo at missile ayon sa Russian news agency na TASS. Noong November 25, may military exercises nga ang Russia at Malaysia sa South China Sea at kasamang naturang submarine. Ayon sa ilang eksperto, tama naman ang ruta kung saan ito namataan base sa sinabi ng crew na pabalik sila sa Vladivostok, Russia. Tama rin daw ang sinasabi ng gobyerno na nasa high seas ang submarine, kaya pwede talaga itong dumaan doon. Yun nga lang, hindi raw may sasantabi na maaaring may mensahe ito, kaya nagpakita habang nasa EEZ ng Pilipinas. Pero malamang daw ay hindi Pilipinas ang target ng mensahe. Submarines are surfaced when it is being used as a signaling tool. Ibig sabihin, meron kang message na gustong ipahiwatig sa isang specific na target audience. Ang most likely na target audience niya would be the United States. Nandito kami. Pwede kami manggulo rito kung gusto namin. Ang mensahe posibleng para sa Pilipinas, Amerika at Japan, ayon sa security analyst sa Professor Renato De Castro. Alam naman natin, ang Ruso at China, meron sila tinatawag nilang strategic alignment. Nagbibigay sila ng suporta sa isa't isa, lalo na, of course, sabi nila, sina-challenge nila yung rule-based international order na pinamumunuan ng Estados Unidos at kanyang mga allies. Ayon din sa isang dating mataas na opisyal ng Philippine Navy, posibleng may mechanical problem kaya umangat ang submarine. Ang nakikita ko pa isang pwedeng possibility is meron silang medical emergency o meron silang machinery derangement. Merong nasirang portion ng makina nila kaya sila nag-surface. Of course, hindi nila freely sasabihin yun kasi magre-reflect yun doon sa operational readiness nila. Malabo raw na ang lagay ng panahon ang dahilan kaya ito umangat. Parang niloloko tayo ng dahilan kasi submarines are not affected by surface weather. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.